Champion, yung lovebird. Ito yung nagpa-champion pala. Siya yung papalofly, siya nagpapakain ng kalapati. Ako po yung nag-aasikaso po sa mga kalapati niya. Mga kalapatids, meron ulit akong ilolop visit dito sa Mambalon, Binangonan, Rizal. Lolop visit ko nga yung 2nd overall at 8th overall champion ng BBC Rizal. Ito si Idol Miguel Culasito. Ibigyan natin ng aling kikas si Idol Miguel. Tapos ito yung mga kalapatids natin na tropa niya. Pakilala kayo, sir. Tropang Mamba. Haji Loop. Haji Loop. Yes, sir. Para sa hapon lang pa yan. Tapos ito si Idol Miguel Culasito. Ito, sama natin Floyd Abanyo, Joseph. Kaya kalala nyo na to, JDP Slope. Champion, yung lovebird. Ito yung nagpa-champion pala. Magandang umaga po. Ano pangalan ni Mary James po. Ayun, swerte pala talagang pagkasuportado ng ng pamilya. Siya yung nagka-clock. Siya ang nagtuturo ng ibon. Yung tayo bigyan. Bakit busy si boss? Papasok po ako sa trabaho. Bali si Mrs. ang naiiwan. Umaga gabi po pasok ko sa trabaho. Siya na nagpapalofly. Siya yung papalofly, siya nagpapakain ng kalapati. Ako po yung nag-aasikaso po sa mga kalapati niya. Ayos, ang galing. Ano po, yun lang po. Parang tulong ka na din po sa kanya. Pagkakalapati na po. Habang nagtatrabaho po siya. Ayos, ang galing. Yung suportado, Kaya malapit na kami, panalo pagkagat. Yung pala sikreto, mapag-alaga na rin yung misis ko. Yari ka kay madam. Naman yung flyers loop niya, mga kalapatids. Mukhang bagong gawa. Magandang umaga mga kalapatids. Ako po si Miguel Culasito, taga Binangonan, Rizal. Lineman fancier ng Binangonan, Rizal. Ilang taong ka na nagkakalapati? O nagkakarera? Nagsimula po ako 2021 po nung pandemic. Pandemic po ako nagsimula magkalapate. Itong loop mo, kailan natayo? Last year lang po ito natayo, sir Itong loop na inunti-unti ko lang po No, Dati saan nakatayo yung loop mo? Dito po sa may baba. Kasi ang loop ko lang po sa baba dati, maliit lang. Ibig sabihin dito na nanalo yung 2nd overall tsaka yung 8th overall? Opo, dito po nanalo yung 8th overall, 2nd overall ko po na ibon. Kaya medyo swerte po itong loop. Oo nga, bagong pagawa, nanalo ka agad, Yung idea nung loop, kanino mo na may pinagkuha na kayo ng idea? Yung na-inspire din po ako sa loop niya ni Sir Rex Makina. Kaya medyo ginaya ko po, tapos konting extension na lang po na Maganda yung loop niya, mga kalapatids. Hindi na ako dun, baka Okay lang po. Baka lumusot ako sa iyo. Pero maganda. Kahit medyo hindi kalakihan, pero maganda. Mga ilan yung nalalagay na maximum ng kalapati? Ang nilalagay ko lang po ditong maximum, lang po 15. Tag 15. Para hindi po sila crowded. Kaya po pag crowded po, parang napapansin ko malakas sa sakit ng kalapati. Ilan lang ba yung ilan ka lang magsali sa karera? Ang maximum ko lang pong nilalaban, mga 15 lang po 15 pababa, mga 10 na ibon. Sa isang club? Opo. Pero ilang club yung sinasalihan mo? Bali minsan 4, minsan 4 na club. Mga tag-isang set lang po, tagli-5 ibon. Tagli-5 lang. Tagli-5 ibon. Galing. Bago ko ipakita sa inyo yung mga winner niya, mga kalapatids, tanungin muna natin kung paano siya mag-breed. O paano niya na-i-breed yung mga winner niya ngayon, yung 2nd overall tsaka yung 8th overall. Sa breeding, anong sikreto mo o anong diskarte mo sa breeding? Sa breeding po, ang ginagawa ko muna, bago ako magsalang, selectioning ko po muna sa baba, tapos anin ko po, pupurgahin po muna. Pagkapurga po ng ibon, mga ilang araw po papaliguan ko, sabay po flashing ng
mga breeder, bago ko po sila pagsamahin sa cage. Pero sinisigurado po bago ko po isalang muna yung ibon na walang sakit. Kasi po ang hirap pong magpaulit-ulit ng breeding pag magsasalang ka po ng mahinang ibon o ano po eh. Kasi po pag nagsalang po ako ng breeding, isang salang lang po. Hindi po ako nagsi-second clutch ng ibon. Isang ano lang kasi konti lang yan. Opo. Pagkasalang ko po, pag nakuha ko na po yung ano ko, bilang ng superset ko na ilalaro, stop breeding na po. Pahinga na. Pahinga na ulit ang ibon. Tapos kung meron ka ulit sasalihan na club, dun mo ulit sasalang yung breeder. Opo. Pero ano, mas importante sa'yo nakakapahinga yung breeder. Tama po. Kasi mas maganda pong binubuhay nilang ibon pagka maganda yung pahinga ng nakapahinga yung ibon sa mga clutch. Hindi po ako nagsasalang na yung sunod-sunod po na clutch ng ibon. Sir Miguel, meron kang ano, particular na edad ng breeder bago isalang? Sa akin po, ang gusto kong sinasalang na breeder, nasa 1 year po pataas eh. Hindi ka nagsasalang ng bata? Hindi, parang tumesting na rin po ako ng gano'n sa pag-aaral ko rin sa mga ibon ko. Tumesting po ako ng gano'n. Parang ano po sila eh, mabilis po silang malaglag yung katawan. Parang Pag masyadong bata? Pag masyadong bata. Kaya gusto ko po 1 year up ang breeding. Baga matibay na. Opo. Sa mga pagkain at vitamins, pagka nakasalang may binibigay ka? Moron na po ako ngayon sir eh. Moron honey po. Honey bee, parang citrus rich. Honey po, tsaka mga bawang. Pagka magpa-flashing po ako, yun po ang mga inaano ko sa ibon. Moro natural? Moron natural din po. Ay, yung bawang mo, tuwing kailan mo binibigay? Ang bawang ko po, tuwing linggo, tsaka lunes ko po binibigay. 2 beses? Tapos yung honey po, ng Martes ko po, probiotics sa may honey. Tapos ang Miyerkules, ganun din po hanggang Sabado. Sabado ko po pinaka-plain. Plain water po ako ng Sabado. Ibig sabihin sa lahat na yun? Sa lahat lang po ang ano ko nun. Breeder at flyer lang po. Ganun po ang sistema ko. Gumagamit ka ng pellet sa breeding? Gumagamit din po ako ng pellet sa breeding. Kaso nakahiwalay po sa patuka? Sa patuka. Kasi po pagka pinipili lang nila eh. Naiiwan. Para kung sino may gusto ng pellet, yun ang kakain ng pellet. Yun lang po ang kakain ng Ilang days yung inakay bago mo ihiwalay? Sa akin po, naghiwalay po ako ng inakay 25 to 30 days eh. Tapos bago po iakyat dito sa loop, kailangan po binabaksinan ko po muna. Nagbabakuna ka na kagad bago iakyat sa loop? Opo, bago po iakyat sa loop, kailangan po may bakuna muna yung ibon namin. Anong gamit mong bakuna? Oil-based o water-based? Oil-based po yung paturok po. Oo nga, yung kulay puti. Kulay puti po. Anong sakop nun? PMB lang o may kasama ng adeno? Ano po yun, pang PMB lang po siya eh. PMB Tapos pagka after mga 3 months po, tsaka po kami nagbo-booster ng papatak. Bali sa buong taon, ilang bakuna yung nabibigay mo sa mga ibon mo? Ang bakuna, ang ano po kasi namin, dito po dito po sa Mambalon, sa mga tropa namin, ano po kasi kami, parang share-share na lang kami sa gastos para pangamura po. Kaya po pag susuloyin na yung vaccine, medyo mabigat po eh. Kasi konti lang na mga ibon mo. Oo, konti lang po yung ibon. Kaya ginagawa po namin, share-share na lang po ng pagbabakunan. Sa pagtuturo ng inakay, paano ka magturo? Sa akin po, pag nagtuturo ako ng inakay, gusto ko po, malinaw na yung mata eh, bago po sila pakawalan. Kasi po dito sa area namin, medyo mababat mapuno. Pagka pumitik yung ibon na YB pa, na hindi pa malinaw yung mata, minsan hindi na po sila nakakabalik eh. Na-overplay po. Kaya po pagka malinaw na po yung, tapos babad lang po sila dyan sa, dyan po sa bilarang sa anuhan. Ano yan? Diyan sila buong araw? Opo, dyan po sila buong araw. Diyan na sila kumakain tsaka tumutuka? Hindi po, sa ngayon, nung mga YB po sila, dyan po sila, maghapon po sila. Pero sa ngayon po, pagka pinapatuka ko na sila, dito sila, tapos pagkatuka nila, akyat po ulit sila dun sa taas. Sinasanay mo na dyan? Sinasanay ko po dito sa may trapdoor.
binubuksan ko po yun doon para masanay po sila pumasok dito. Tapos pagkakain po nila, balik na po ulit sila doon kahit maulanan, maarawan sila. Pero sa gabi, pasok na ulit sila. Sa gabi po, dito po, kasi po ngayon medyo nag-uulan po eh. Oo. Kaya iniiwasan ko din po yung magkasipon o magawan ay. Bali, papatak ng ilang buwan bago mo palabasin. Baka mga ano po, 2 months ang ano ko sa kanila. Pagka napansin ko sa kanila na malinaw na yung mata, Pag malinaw. ang diskarte ko po sa kanila, pinapaliguan ko po, sabay hahayaan ko lang po sila Binabasa dito. mo muna. Pinapaliguan ko lang po sila. Hahayaan ko lang po sila dito kung lalabas sila o dyan lang sila. Para hindi po sila mabugaw. Ibig sabihin yung pagbabasa, araw-araw yun. Ay hindi naman po. Kasi po wala nga po ako dito minsan sa bahay eh. Yung misis mo. Si Mrs. po ang Si Mrs. po ang nag-aasikaso ng ibon namin eh, pagka nasa trabaho Hindi, po. paano yun? Pag wala ka. Saka na ulit papakawalan. Sa ngayon po, hindi ko pa muna inaano kay Mrs. na pakawalan yung mga pansaut. Kasi po dito po sa lugar namin, medyo marami rin pong mga Boy dagi. hindi lang po boy dagit. Mga pusa po, hindi po pwedeng pusa. pabayaan yung ibon eh, na nakalabas eh. Oo, bantayan po sila eh. Kaya pag nandito lang po ako, tsaka lang po nakakalabas ng mga pansaut. Pero ito pong mga north na sanay na, kahit si Mrs. po na nag-aasikaso niyan. Pagka yung mga turuin, mga hindi pa, Ako po tumutudok. Pagka nakakawala na po yung mga ibon, rumoronda na. Yan, binibilin ko na po kay Mrs. na siya po magpapatuka, siya po magpaparonda. Yung mga bagong tuturuan na yan, anong oras mo pinapalabas yan? Ang oras ko po dyan ng pagpapakawala, tanghali po eh. Tanghali talaga. Pagka mainit po yung hindi- para yung ibon, kahit lipad-lipad rin sila, maya-maya hingal na sila eh. Hindi na sila masyadong lumalayo eh. Pati di ko po sila sinasabay ng pakawala po dito sa mga panlaban. Ito po sa mga north. Kaya po pagka pumitik po sila, matatangay po yung mga young bird eh. Baga sa ngayon, di mo pa pinagsasabay. Tama po. Hindi ko po pinagsasabay. Mukhang mga may edad na nga ito. Isasama sa yan, sa ranging. Opo. Maliligaw lang po ang mga YD pagka sinama ko dyan eh. So yun yung diskarte ni Sir Miguel Colasito sa kanyang breeding. Mamaya tanongin natin siya sa kung anong diskarte niya sa karera naman, kung paano nanalo ng 2nd overall at 8th overall.